Yun, magandang araw po mga kababayan. Happy New Year sa inyong lahat. Magandang araw po. Um, ngayon, lipat muna tayo sa, sa ibang issue. No? Siguro, sawang-sawa na kayo sa issue ng Quadcom at saka sa ating gobyerno, kina BBM, kina BP Sara. No? So, check natin tong sa Grab. Medyo matagal ng hearing to. 3 weeks ago, so bago pa 'to mag-Christmas, yung hearing ng Senate kay Senator Raffy Tulfo regarding ito dun sa mga TNC, TNBS, Grab, InDrive, Joyride, kasama na yung mga MC taxi. So may mga issue sila dito na tinalakay and ta-try natin magbigay ng komento at saka reaksyon at ilang opinyon um, regarding doon sa mga nangyayari talaga sa ground as much as I can base sa naging karanasan ko bilang nakaranas din mag-grab before maging driver po. So magbibigay ako ng mga komento at saka aking opinion regarding doon sa mga issue na kanilang tatalakayin. Sige, start na natin. Um, First things first, I would like to tackle yung mga complaints that my office received from both passengers and drivers of TNBS. Nandito ba yung umpisa natin sa Grab, nandito? Grab, Grab yung kaunahan. and your name is? Attorney Gio Tingson po, Your Honor. And you are the, Head of Public Affairs for Grab Philippines. okay, that's good enough for me. Thank you. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Okay. Your Honor, yung issue din po, mainly on yung main factor po na ginagamit natin doon ay kulang po tayo sa supply ng drivers on road. Lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po Madam, bakit nakakunot yung noo mo dyan sa likod? Parang hindi ka kumbisido sa sinasabi ni Sir. kailangan ma-incentivize po sila na bumalik po sa daan, especially pag kailangan po ng riding public. So ibig sabihin pag matraffic yung iba ayaw nilang bumiyahe. Samantalang yung mga regular taxi, matraffic o hindi, nagbibiyahe sila. Yung mga taxi drivers kapag sila ay namili ng pasahero, minumultahan sila. Pero mga taga-Grab, nakakalibre. Example ko sa iyo, magbubuk ang isang pasahero sa Grab. Sasabihin, we'll be there in 20 minutes. Okay? Pagdating ng 20 minutes, papa-extend ng another 10 minutes. Na-extend. So, naging 30 minutes na. And then all of a sudden, ika-cancel. Kapatuloy ko muna si Senator Raffy dito. No? When it comes sa paghihintay ng ganun katagal, base sa experience ko, wala po naghihintay ng ganun katagal. Kasi maganda yung app ni Grab eh. Kapag ang waiting time mo nasa halos mga 10 to 15 minutes. So, although meron ka na nakuhan driver, kung yan ay matagal pa bago makarating sa'yo, ang gagawin ni app dyan ay maghahanap pa siya ng driver na mas malapit. Baka may mas maulan dumating sa'yo na mas malapit sa'yo. So, hahanapan ka dyan and then ita-transfer ka. Makikita ka mo na lang, napalitan na yung, yung driver mo. Nangyayari siguro yan, yung 30 minutes na yan, kung talagang sobrang traffic. Like for example, nasa loob ka ng Makati, iisa lang yung way. Kasi like for example, dito sa Hiltulog, dating Hilpuyat, di ba, mahirap dyan mag U-turn.
So kung along the way at wala talagang ibang mas malapit, so possible talaga maghihintay ka ng gano'ng katagal. Pero yung sinasabi niya na biglang magka-cancel or kaya magpapahintay, siguro case to case basis 'yan. Baka talagang biglang at the end nung oras na malapit na yung driver, biglang ayaw niya na kasi na ano na siya, na ano na siya sa traffic. So, gusto na niya na umalis na lang do'n, hindi na siya babiyahe sa loob ng Makati. Ito naman for example lang baka kaya siya kinanselan. Pero in reality, kapagka ayaw na po ng driver yung ganyan, kina-cancel po 'yan agad-agad. Kapagka nakita niya yung pickup and then nakita niya yung drop-off point, which is alam na po 'yan ng mga nagga-Grab, ng mga driver po, yung mga lugar na sobrang traffic at sa oras na mga ganyan. So, kung sa tingin niya matatalo siya sa pamasahe, matatalo siya dun sa lugar, hindi na po talaga 'yan ina-accept. Kasi talaga naman pong talo sa totoo lang. Well, hindi naman lagi, pero sabi ko nga, case to case basis din 'yan kasi siyempre yung iba kasi diyan, nag-aano, ba-boundary hulog, which is required ka magbigay everyday. So, kapag hindi mo na-hit yung gusto mong kita, wala, talo ka talaga. Ba't ganon? Maraming beses nangyari yan. So many complaints. Yun po, no, madalas po nga kasi yung waiting time. Bago yan, I'll cut you off. Yes, sir. And then, kapag ang pasahero nag-cancel, malilintikan. 3 strikes, and then after that, hindi ka pwede mag-book for 1 day. Ba't ganon? So, lahat paborable sa Grab at hindi paborable sa mga consumer. Di ako sure dun yung tatlong cancel ka, strike yung pasahero. Hindi ako sure na may ganun pala pagka sa Sa mga pasahero. pasahero. Go ahead, sir. Sir, Your Honor, yung issue po nung waiting time, yun nga po, no, hinahanap po talaga natin yung pinakamalapit na vehicle o yung isang Correct. driver doon sa destinasyon na Automatic po kung yan, saan sir. magpapasundo po yung ating commuter. No? Kasi nga po, halimbawa, ang pagkakaiba sa public transport system talaga na regular ay pupunta tayo sa mga stasyon or minsan yung iba po magta-tricycle papunta sa sakayan. Dito po kasi dahil point to point po, sinusundo po siya door to door. Nagkakaroon po talaga, sir, ng waiting time. I know. Yes, sir. There's no problem with waiting time. Everybody knows that. Okay? We don't have any problem with that. The problem is kapag kinancel yung booking. Sabi ko nga sa'yo, mag-antay na yung pasahero ng ilang minuto and then i-extend pa ng ilang minuto. And then later on, ika-cancel. Ilang beses na nangyari yan. In fact, may mga staff ako, ganun yung reklamo. Meron ako mga pupunta sa aking programa sa radyo na ganun reklamo. Cancel left and right kayo. Ba't yung pa pinag-antay? Ba't yung pa pinag-extend yung antay? And then all of a sudden, ipapakancel rin lang. Yung mga ganun po na nagpapa-cancel hindi ko naman nila lahat pero may mga nangyayari po kasi talaga na may mga diskarte po kasi yung mga driver diyan na ginagawa lalo na yung mga medyo kabisado na yung sistema sa kalsada sa pagga-Grab. May mga diskarte po kasi sila diyan na ginagawa kung bakit nakakapag-antay ng ganyan katagal and then at the end is kina-cancel. So, eto lang po yung sa suggestion ko. Kapag kayo ay nag-book and then nakita nyo na medyo malayo and then nakita nyo doon sa app nyo hindi gumagalaw yung sasakyan. Which is nakita nyo naman, alam nyo naman yung lugar na yon na kung saan sila naandun is possible walang traffic or possible hindi nagkaka-traffic sa lugar na yun. Then nakita niyo hindi siya gumagalaw ng mga ilang minuto na. Hindi niyo siya makontak kapag tinatawagan niyo. I-cancel niyo na po. May diskarte pong ginagawa diyan ng mga driver pagka ganyan. Makikipagmatigasan po sa inyo 'yan. Patigasan po kayo kung sino yung magka-cancel sa inyong dalawa. So much better kung kayo nagmamadali. Mag-cancel na po kayo and then kumuha na lang po kayo ng
mag-book na lang po ulit kayo ng panibago. Then ilagay niyo sa cancellation, is yung driver hindi gumagalaw or kung ano man. Gano'n po. Paumanhin na ho dun sa mga nagka-cancel po na drivers, no? Pag ganito po yung kaso, at syempre po pag nare-report or na-evaluate po siya, nabababaan po yung kanyang stars. For example, dito po nagkakaroon ng kaukulang investigasyon o tinitignan po yung bawat sitwasyon at titignan yung reasons for cancellation. Minsan po, iba-iba po siya eh. But ang importante po ay inire-report din po sa platform para ma-actionan po namin agad. Kapag nakita po na walang substantial reason to cancel mula po sa driver, kami rin po ay nagno-notify at tinatawagan po natin ang ating mga drivers para po masabihan din sila na ang polisiya ay as much as possible, hindi po i-cancela. I-correct ko si Sir doon, ano. Hindi ko alam kung kabisado niya yung platform, ano, yung apps. Yung stars po kasi na nakikita ng mga passenger, ng mga pasahero, wala pong kinalaman yan sa pagka-cancel or pag-accept po ng driver, ano, sa mga pasahero. In fact, yung mga stars po na nakikita nyo is yun yung performance ng driver during dun sa biyahe. Mula dun sa pick up to the drop point. So kung overall rating po yan ng driver base dun sa pasahero. So kung okay yung pagmamaneho niya, mabait ba siya, hindi ba siya bastos, yung sasakyan ba niya is malinis, yun po yung basis nun. Pero when it comes dun sa pagka-cancel, pag-accept po ng mga booking, iba po yun. Ang tawag po dun is acceptance at saka completion rating, which is hindi po yung nakikita ng pasahero. Yun po ay nasa driver's app lang. So kapag panay-panay ang cancel nung driver, hindi nag-accept ng booking, yun po yung naapektuhan. Acceptance at saka completion rating, which is ang may direct effect po yun sa driver po na possible kapag sunod-sunod yung kanyang pagka-cancel, hindi pag-accept, hindi po siya makakatanggap ng booking. Nagkakaroon po, bumabagsak po yun, yung acceptance rating. And then kapag bumagsak bumagsak yun, pwede po na masuspindi ka sa loob lang ng ilang cancellation. So 3 to 5, nag-cancel ka dire-diretso, ipopost na yung account mo. So may oras po yan, patagal ng patagal. Depende sa dami ng pagka-cancel mo, hindi ka nag-a-accept. Lalo na kung ikaw ay naka-auto accept. So naka-automatic. Mas malaki po ang ang impact niyan sa driver na acceptance at saka completion rating. Before we go on further, I would like to acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, thank you for coming. Sir, sabi ko nga kanina, and I would like to repeat it again, wala tayong problema doon sa pag-waiting time, ano? Sabi mo, binibigyan ng stars kapag nag-cancel. Yung problema kasi natin, yung pinag-antay mo na itong pasahero and then later on, ika-cancel mo rin lang. So sabi mo, binibigyan ng stars itong mga nagka-cancel ng driver left and right. And then pag sinumbong sa inyo, etc. But it continues on and on and on. It keeps on going. So how do you monitor that? Paano mo ninyo masiguro na hindi na magkakaroon ng ganong klaseng serbisyo kayo sa mga suki? Salamat po, Senator. No? Dito po, so yung stars po, binibigay siya kapag post-trip. So halimbawa po, may napansin tayo na hindi kaaya-aya, serbisyo, medyo madumi po yung vehicle, doon po na-evaluate yung stars. Kapag cancellation po ang issue, magkakaroon po kapag nireport siya ng isang parang trip ticket or doon po ina-assess no, sa series or case number at tinitignan po yung sitwasyon. Ngayon po, over the past years, maganda po yung pag-aaral na nakuha natin tungkol sa cancellation at marami po siyang reasons. But nakikita Ano po yung mga reasons na sabi niyo? minsan po yun, masyado pong malayo, minsan Then po, kung masyadong malayo, di wag tanggapin. yun nga. Hindi, you're listening but you're not hearing me. Yes. Tinanggap, pinag-antay,
Sabi ko kanina sa example ko, 20 minutes nag-antay, and then pagdating 20 minutes, extend another 10 minutes nandoon na. Nag-antay ng 30 minutes, and then bago dumating yung 30 minutes, nag-antay ng 20 minutes, sa ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Teka pala. Medyo gumulo ito no. Hindi lang talaga kasi napapaliwanag ni Sir no, yung taga-Grab. Yung stars po talaga is walang kinalaman yan sa whether nag-accept or nag-cancel si pasahero. It's pure, yung driver. It's purely on the side ng pasahero. So, yan yung kanyang tawag dito. Paano niya nire-rating yung driver overall, all in all, mula sa pag-pick up to the drop point. So, pagdating sa cancellation, it is different. Ang app po ang merong ginagawa dyan. And then ayan po ay real time. Once na nag-cancel, automatic na i-strike po ang driver dyan. So, hindi po totoo yung walang ginagawa si Grab regarding po dyan. So, napakaganda po. Sa totoo lang, napakaganda ng app ni Grab regarding dyan. Kaya po, marami rin mga driver ang hindi rin basta-basta nagka-cancel, kasi talagang may direct na impact yan sa completion rate. Ang nagsasuffer po din kasi talaga dyan is driver. Like for example, kung ikaw ay nag-cancel, once na meron ka niyan, umpisa ka niyan naka sa 100% ka-acceptance. Halimbawa, accept ka ng accept. So, 100% yan. Once na ikaw ay nag-cancel, biglang bagsak po yan. Napakabilis po yan bumagsak. Lalo na kung naka-auto ka. Pag sinabi naka-auto accept ka, papasok na lang ng papasok sa'yo yung booking once na malapit sa'yo. So, yan ay wala kang choice dyan kung hindi itakbo yan. Or otherwise, i-cancel mo kung ayaw mo. Pero once na yan ay kinancel mo nang naka-auto accept ka, ang laki po ng bawas niyan sa rating mo. Pag bumagsak po ng bumagsak yan, like for example, bumaba yan ng nasa around 75%, which is kaya mong kunin yan sa loob lang ng ilang minuto. Kapag ka nagdire-diretso ka na nag-cancel, hindi ka nag-accept, bumagsak na bumagsak, 75%. Ang mangyayari po sa inyan, kahit nag-ikot ka na mag-ikot, kahit nasa MOA ka pa, kahit nasa mga mall ka pa, makikita mo yung mga nasa likod mo, nakakakuha ng pasahero, sa'yo walang pumapasok. Yan po yan. Real time po yan. And then kung halimbawa meron kang mga incentive na hinahabol, hindi mo po makukuha yan kasi base po dun sa mga incentives na yan, meron po yung rules, meron po yung regulations, conditions na kailangan may hit ka na completion acceptance rating. So kapag hindi mo na meet yon, kahit pa nakahinahit mo yung target mo, kung ilang rides yung kailangan mo para doon sa specific amount ng incentive, hindi mo po makukuha yon. So yun po, maraming impact yon sa driver. So hindi po totoo yung sinasabi na walang direct impact. When it comes naman sa sinasabi ni Sir na kapag ang pasahero nag-cancel na merong charge na 50 pesos. Ganito po kasi yan. Kapag ikaw ay nag-book ng Grab, kung hindi ka rin lang naman tutuloy at magka-cancel ka rin naman, like for example, bigla nagbago isip mo or kailangan halimbawa na may hinihintay ka pa or naisip mo na mamaya na lang ako aalis or kung ano man emergency halimbawa nangyari. Kung gusto mong mag-cancel, make sure na magka-cancel ka nang hindi pa dumarating ang driver sa'yo. Okay? Sa lugar mo. Kasi once na ang driver ay dumating na sa area mo, sa pick-up location, and then napindot niya sa app niya yung arrive, matik po yan. 50 pesos po ang charge niyan. Pero once na yung driver po ay hindi pa nakakarating, wala pong charge yan. So kung magka-cancel po kayo, make sure wala pa yung driver. Hindi pa nag-a-arrive. Pero once na nag-arrive na po yan, matik po 50 pesos yan. Kasi syempre, nag-travel na yung driver papunta sa'yo. So yung gasolina na inubos niya papunta sa'yo para sa pagpunta sa pick-up location, sayang naman po, kawawa naman po yung driver. Kaya po ang nangyayari dyan is magkakaroon po talaga ng charge. Pero yun po ay once na nag-arrive ang driver. Once na napindot niya yung arrive. Yun po yun. Wala pong talaga doon. Yun po talaga yung patakaran. And then, ang isa pa po dito, hindi po totoo, on the other side naman, hindi rin po totoo yung kapag halimbawa nag-arrive na yung driver,
and then, naghintay pa siya, ang tagal niyo bago halimbawa lumabas or ang tagal niyo bago sumakay ng sasakyan, makikita niyo po sa app na ang waiting time ng driver po ay madadagdagan or magkakaroon po kayo ng charge para sa waiting time. Hindi po totoo 'yan na nagkakaroon po ng additional na charge ang pasahero kapagka pinaghintay po nila, yung driver. Like for example, nag-arrive na yung driver, pero ang tagal pa dumating, ang nakalagay dun sa app is within 5 minutes lang halimbawa. 'Pag lumampas na ng 5 minutes or 10 minutes, wala po kayong additional na charge kahit po tingnan niyo. Base po sa experience 'yan, wala pong gano'n. So, may mga ano po kasi 'yan, eh, may mga, pros and cons na pabor sa driver, may mga pabor din naman sa pasahero. So, 'yun po 'yan, gano'n po yung sistema. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. O ba't gano'n? Senator, yung Hindi lang talaga kasi niya naipapaliwanag, eh. Hindi ko alam kung kabisado ni sir yung sistema ng app. No, sagutin mo. yes, sir. Pag kayo nag-cancel, star siya. Wala yung sound. Wala yung sound nila. Sabi mo, cancel suspension pag 3 times in a row. O ba't gano'n? Lahat puro paborable sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo? Pasensya na po dun sa sitwasyon na yun. Pero pag ganun po, yung kabaliktaran naman po ay may kaukulan rin na penalties na nakukuha po ang driver sa paggamit po ng platform ng Grab. So kung napapansin na po na halimbawa cancel po siya ng cancel, sa bahagi rin po ng ating driver, nagkakaroon po ng evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. Wala yung evaluation. Yung evaluation na nangyayari na yan, na sinasabi ni sir kung kailangan suspendihin yung account, ay itong investigation po na ito is base po ito doon sa mga trip ticket, yung sinabi niya kanina na trip ticket, yung post trip ticket na ginagawa ng bawat pasahero, ano. Kapag halimbawa, may mga ginawang kalokohan yung driver or kaya may hindi magandang nangyari during dun sa biyahe, nagkakaroon ng post-trip na ticket. So, dun nagpa-file ng complaint ang pasahero. Like for example, may mga naiiwang gamit or kung ano man. So, yun po, matik po yun, yan ay iniimbestigahan, and then dun nagkakaroon ng subject for kung ano mang penalty ang dapat na ipataw sa driver. And hindi lang po yung pasahero ang pwedeng gumawa ng post-trip ticket. Kahit po ang driver, kaya po nilang gumawa ng post-trip ticket pag nakita nila na may pang-abuso din sa part ng pasahero. Kaya din po ng driver na gumawa niyan. So, hindi lang po yung pasahero ang gumagawa ng post-trip ticket. Iniimbestigahan din po yan ng Grab, and then pinapatawan din po ng parusa ang pasahero kung kinakailangan suspindihin din yung kanilang account. Nagkakaroon din po ng suspension dyan. Pero yung pagdating talaga dun sa cancellation, yan po ay purely system po yan. Hindi na po kailangan dyan ng investigation. Matik na po yan. Every cancel po yan, may impact po yan. So dapat, alisin mo na yung pag mumulta ng 50 pesos. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung consumer mag-cancel. It should go both ways. Hindi yung one way lamang na kayo lang pwede magpa-cancel at hayahay yung kayong Grab at kita kayo ng kita, taga kayo ng taga. Samantalang pag yung pasahero, mumultahan ng 50 pesos. Yes, Your Honor. Ito pong... Pag-aralan niyo po yan. Salamat po. Hindi ako agree doon, no, na sa ganong sistema. Kasi ikaw ang lumagay halimbawa sa side ng driver, no. Hindi naman sa inaano natin yung Grab. Pero reality po kasi, reality on the ground, sa kalsada. Siyempre, kung ikaw ang may hawak nung sasakyan, ikaw yung nagda-drive, ikaw yung Grab driver, ano, pupunta ka kasi doon sa location, eh. Regardless yan, kung gugustuhin mo talaga, kung naghahabol ka ng kita, regardless po yan, pupuntahan mo yan, kahit pa matraffic. Kahit pa sabihin mo 150 pesos lang yung pamasahe, kung gusto mo talagang puntahan, kung talagang naghahabol ka ng kita, pupuntahan mo talaga yan. Ang masakit po dyan, kung halimbawa,
₱150 na lang yung pamasahe bago ka pa makarating 15 minutes, okey? Pagdating mo dun, bigla kang ka-cancelan ng, pasahero. Ang sakit po nun, sa 15 minutes na biyahe mo na yun, sa ₱150 kinanselan ka na. Ang sama nito hindi ka pa dumating, bago ka pa dumating is kinanselan ka na, wala ka pang penalty nun. Okey lang sana kung nag-arrive ka na, and then na-click mo na yung arrive. Matic yun, meron ng penalty yun, pero paano pagka hindi? Yun ang problema. Pagka hindi ka pa nakakarating, walang charge si pasahero dun. So, sinong kawawa? Yung driver. O sige, sasabihin niya na, trabaho niyo yan, eh. Oo nga po, andun na tayo sa ganong sistema. Pero gawin nating realistic ano, 'wag nating, i-ano lang, i-one side lang yung, yung anggulo ano. So, tingnan natin siya sa kabuuan nung anggulo. Tama naman kasi yung sinasabi ni sir 'no, na taga-Grab. Yung pasahero kasi is nasa bahay lang. So, sabihin na natin, hindi naman siguro nga sa lahat ng pagkakataon is emergency. Pero let's, admit the fact na nasa bahay lang naman halimbawa siya, naghihintay, and then yung driver is pupunta dun sa location mo regardless kung ma-traffic or hindi. So, gumastos na yung driver, and then bigla kang kinanselan. So, sinong lugi? So, yung mga nagka-cancel naman na mga driver, pupuwede naman po kasing i-report 'yan. Sa Grab po pupuwede niyong i-report 'yan, na bigla kayong kinanselan or kaya, hindi dumating or pinaghintay kayo or sinabi sa inyo ng driver na i-cancel niyo, puwede niyo pong i-report 'yan. And kada, complaint po ng pasahero, 'yan po ay may direct na impact. Kapagka hindi po 'yan na-trace doon sa real time na ginagawa ng app, 'yan pong lahat ng mga complaint na 'yan, pagka naipon po 'yan, bigla na lang po 'yan babagsak sa driver. Bigla na lang siya makaka-receive ng message. Minsan, deactivated yung account. Minsan naka-post yung account. Kailangan mo mag-report sa GrabHub, sa opisina, diyan kakausapin ka. Yan subject for, ano pa yan, approval pa yan kung i o-online ka na ulit or kailangan mo pang mag-serve pa ng mga gaano katagal pa na na deactivated yung account mo. Which is yung iba po diyan is tumatagal ng, weeks. Then hanggang sa totally mababan ka na sa platform kapagka kinontinuous mo yung ginagawa. So, hindi po totoo yun na walang ginagawa yung app. Real time po yan, nasa app po yan. Po, Your Honor. Pag-aralan na mabuti yan, it's not fair. Yung cancellation fee po, Mr. Senator, ito po ay alinsunod lang din po sa regulasyon na nakalagay po sa LTFRB. Na maaari pong Mag-charge ng ₱50? kapag may cancellation fee po kasi tayong tinatawag. Nasaan LTFRB dito? Mr. Chair, may I be recognized? Okay, Attorney Chop I'd like Laguadis, to, Chairperson LTFRB. Make a correction. If and when a passenger gets canceled and a appropriate complaint or we were notified, the sanction there is on the first offense is a penalty of ₱5,000. The violation is refusal to convey. Dahil tinanggap mo yung pasahero and then ayaw mo siyang dalhin sa kanyang destinasyon, if a complaint is filed, and we have cases of this, we sanction the driver with a ₱5,000. Honestly, ano yan, hindi yan nababanggit na meron ganyan. Siguro, ewan ko kung ako lang ang hindi nakakaalam, pero ngayon ko lang narinig yan na may penalty na ganyan kapagka, hindi mo in-accept, hindi mo inano yung pasahero, hindi mo tinuloy, kinancel. Penalty. Meron po bang na-sanction? Meron na po kaming mga nasanction. Bagamat kokonti lang po dahil kokonti nagpapaabot sa LTFRB. We have to be informed first. Pag na-inform naman kami, may sanction po kaagad yun after a show cause. Okay, this is what I want you to do sa Grab. Maglagay kayo dun sa inyong app ng notice na kapag nag-cancel ang driver na meron palang regulation sa LTFRB na sila mamulta ng 5,000 to let the passengers know and then kung ano yung kanilang rights at the same time para mag-ingat din itong mga driver na hindi sila basta-basta pawara-wara, cancel dito, cancel doon. At their convenience, puro at their convenience, hindi conveniente ng pasahero. Eh di wag na kayo mag-Grab kung ang gusto niya hayahay, kung gusto niya
hanap-hanap lang ng pasahero na gusto nyo. Aha. Puputulin ko muna 'to dito kasi medyo mahaba na 'to, eh. So, gawa ulit tayo ng, next video kasi nasa almost 30 minutes na. Um, well, sabihin na natin na siyempre hanapbuhay din nga naman 'yan and then may mga pros and cons 'yan kapagka kahit naman sa business. So, merong risk, na tinatawag ano. Pero gawin nating realistic. Sa mahal ng, gasolina ngayon, sa sobrang traffic sa Metro Manila, nag-i-invest na yung ano, nag-i-invest na yung, driver ng effort, na i-pick up yung pasahero ano. So, siguro yung maliit na compensation na yun, dun na lang natin tingnan sa mga driver na talaga namang, naghahanap buhay ng maayos ano, na talagang gusto nilang kumita. So, yan po ay para sa kanila, na pupunta sila dun sa'yo, sa lugar mo, regardless kung yan ay, dead end sa dulo, makikipot ang daan, um, kahit madami kang bitbit, marami kang dala, kahit pa, over baggage ka, ikakarga ka pa rin. Pakonsuelo na po yun ano, siyempre nag-invest na siya, pumunta na siya dun sa area mo. So, tama lang naman na merong gano'n na ano, tsaka lahat naman po 'yan ay, nakalagay naman 'yan sa app ng pasahero na may mga charge po talaga na ganyan, na ₱50 kapagka ikaw ay, nag-cancel. Kasi siyempre, gumastos na rin yung driver, pumunta na siya sa'yo, effort, yung, gasolina, 'di ba? So, yun ay maliit na pakonsuelo para sa driver na regardless pupuntahan ka niya. Dun na nating tingnan sa mga driver na nag-ano naman, nagtatrabaho ng maayos. Hindi na dun sa mga ano, kasi aminin naman natin talaga na may mga pasaway din naman and, hindi lang naman din driver yung may mga pasaway, marami din namang pasaway na pasahero, aminin na natin. So, ah, ilagay na natin, sa patas na aspeto na both sides may mga pasaway. So, tingnan na lang natin dun sa mga okey na pasahero at saka sa mga okey na driver na mga naghahanap buhay. So, yun na po, extend natin, gawa ulit tayo ng isa pa. For the meantime, dito na lang muna ulit and, Pilipinas, wake up.